Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, my name is Chap, your tarot card reader. Kumusta naman kayong lahat guys? Okay, so ayan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And by the way guys, sa mga interested naman sa ating private reading ay nasa description box below lang po yung link. Ayan, message nyo lang po ako guys, okay? So ayan, tignan natin. Tignan natin. Kanina ba itong love reading? Masyadong maliwanag yung ating, ayan. Kanina ba itong love reading? Meron tayong judgment. Okay, so pwedeng nandun na sa point na parang hindi siya nagustuhan ng family mo. Or ang daming judgment sa taong to, no? Parang maraming kahinahinala sa kanya. Pwedeng napag-iisipan mo ng masama or nakakapagduda yung intention na itong taong to. So, saan ka ba nag-base? Sa personality niya or sa past? Pwede may mga past experience kasi guys na talagang siraulo yung ibang tao, diba? Pero, may kaya namang magbago. Ito kasi guys, judgment eh. So, nahusgahan siya. Titignan natin ha. Kung tama ba yan, panghusga na yan. Pwede kasing naririnig mo sa ibang tao na, ay, manluloko yan, cheater yan dati. Ilang beses na yung nag-asawa. Or ganon. Pwede naman kasi guys na baka nanghingi ka ng opinion sa mga kaibigan mo. Diba? Tapos sila na mismo nagsabi sa inyo na mahirap pumasok sa ganyang sitwasyon. Okay, tingnan natin. Meron tayong Page of Wands. So, may pangarap naman pala tong taong to. Kayo naman, ginajudge nyo. May pangarap naman pala siya. Sa ngayon kasi, parang ang sinasabi niya rito, gusto niya munang magsimula sa umpisa ulit. Kasi parang hindi ganon karangya yung buhay. Hindi gaano ganon kaayos yung pamumuhay netong taong to. Okay? Yung sinasabi sa akin dito, pwedeng punong-puno lang din talaga siya ng stress, problema, parang madami siyang pinagdadaanan ngayon. I think nagsasuffer din to guys ng parang anxiety or depression. Kasi parang masyadong malalim yung hugot nitong taong to. So, nandun na sa point na parang ang dating sa kanya, walang naniniwala sa kanya. Walang sumusuporta sa kanya. Hindi siya napapakinggan. So, yung dating sa akin dito guys, is parang nandun na siya sa point na nangangarap siya para ma-survive niya kahit yung sarili niya. Okay, kung may nauna siyang pamilya, I think kaya din siya iniwan. Kasi nga, pwedeng kinakapos or nakukulangan sa pinansyal etong taong to. Yung mga sumasama sa kanya, no, yung mga nagiging karelasyon niya, pwedeng sa una, mahal siya. Pero kalaunan guys, medyo nagkakaroon sila guys ng matinding regret, disappointment na parang hindi sila kayang, alam mo yun, parang hindi sila kayang panindigan itong taong to. Kasi sarili niya nga, hindi niya kayang iahon eh. Parang ganun yung nakikita ko dyan, guys. Pero may pangarap siya. Mahirap lang talaga, guys, umusad pagka wala ka na mga asahan, kundi sarili mo. Hindi pong mataas yung ambisyon mo. Ikaw mismo yung nag-aambisyon sa sarili mo na mabago yung pamumuhay mo. Pero hindi mo alam kung saan or paano magsisimula. Okay? By the way, tignan natin. So, yun yung pinagdadaanan ng person mo. Kaya siguro siya na-judge. Kasi yung postura niya, kung paano siya, yung pananaw niya. Actually, hindi naman niya kailangan daw ng love life. Hindi yan yung pinaka-main priority niya. Kundi yung career niya, no? Kumbaga, para makasurvive, kahit yun na lang, parang ganyan. Sige, tignan natin. Okay. Ganitong reading. So guys, angel number 444. Tatlong 4. Baka may message sa inyong mga spirit guide. Ayan, check nyo na lang guys sa Google. Angel number 444.
Baka lagi rin kayo guys nakakita ng number 444. So, ayan, may message sa inyong mga spirit guide. Or inyong mga angel gabay. Okay. So, guys, meron tayong 6 of Wands. Siguro maliligaw mo pa lang to or nililigawan mo. Kasi wala ko nakitang connection, guys. Hindi ganun kalalim yung connection na nakikita ko dito. Okay? Tignan pa natin. Ayan. So, meron tayong 10 of Wands. Ayan. Siya yung tipo ng tao, guys, na kulang siya sa attention ngayon, na uuhaw siya sa pagmamahal ngayon. Kaya kung makikita mo parang cheater ang datingan, manloloko, dami niya kinakausap na babae, dami niya kinakausap na lalaki. Kasi yung nakikita ko dyan, guys, wala kasi siyang mahanap na pagmamahal sa pamilya niya eh. Okay? So, saan niya hinahanap yung pagmamahal? Since good looking naman ata yung person mo. So, hinahanap niya to, guys, sa mga taong nagkakagusto sa kanya. Na parang ang dating sa kanya rito, sila lang yung nagkakagusto sa akin. Sila lang yung parang magmamahal sa akin. So, anong nangyari, guys? Alam mo yon, pagkakulang talaga sa pagmamahal ng pamilya, guys, may mataas ang tendency na mambabae talaga or manlalaki, magloko. Pero pag sobra naman sa pagmamahal, guys, masyado naman, guys, naging confident. Diba? Okay, so tignan pa natin. Kanina tong love reading. Okay. O, happy family. Diba? Sabi ko sa inyo uhaw siya sa pagmamahal ng pamilya. Gusto niya maka-feel ng pagmamahal ng pamilya. Yun lang din yung nakikita ko dyan. And siguro guys, parang ang dating sa akin dito, parang siya yung black sheep sa family. Siya yung parang tinuturing na wala nang pag-asa, wala nang pagbabago, wala nang mangyayari. Okay? Kumbaga, hinusgahan na nga talaga siya na ang buhay niya ay hanggang dito na lang or ang usad ng buhay niya, kapalaran niya, source of income niya ay hanggang dito na lang. Kumbaga, hindi na siya, guys, mag-expand. Okay. So, yung parang ang nangyayari dito, guys, parang wala ng pag-asa. Parang ganun yung tingin sa kanya. Okay. So, siguro, natagpuan mo tong taong to ng emotional, sad boy, sad girl. Alam niyo yun, guys, ba't napakadama? Ang daming hugot sa buhay. So, ito yung dahilan. So, parang, eto guys kung tatanungin nyo guys, maghanap na kayo ng taong hindi ganito. Okay, maghanap kayo ng taong hindi sad boy, hindi sad girl. Guys, ang hirap buuin yan. Promise, hindi kayo intindihin yan. Selfish yung mga ganyan, guys. Okay? Ako na nagsasabi sa inyo. So, bakit ko nasabi? Kasi iniisip lang nila, guys, yung emotion nila. Sila yung mas nasasaktan. Totoo, guys, no? Pag emotional ka, nagiging selfish ang isang tao. Kasi mas iisipin na lang nila, sila lang yung nasasaktan. Pero, syempre, nagiging sensitive din sila sa mga bibitawan nila salita. Kasi ayaw na nila na may ibang taong maapektuhan, no? So, ito kasi yung nakikita ko rito sa taong to. Nagiging selfish siya dito kasi sarili niya lang yung iniisip niya rito. Kaya nga siguro wala kayo naging title. Okay? Kaya nga hindi ka siguro nabigyan ng commitment na tong taong to. Kasi nga masyado siyang emotional. Okay? Maaari kasi guys na binubuo niya muna yung sarili niya. Tingnan pa natin. Meron tayong King of Pentacles. So, pag sinabi guys, King of Pentacles, medyo mabagal siya mag-decide, no? Pero passionate itong taong to. Kumbaga, pinag-iisipan niya talaga. So, siya yung tipo ng tao, guys, na nakikita ko sa kanya, na parang gusto niya muna, totally secured na muna siya, or masecure niya muna yung future niya bago siya, guys, pumasok sa higher commitment. Since nagkaroon na nga, guys, ng paulit-ulit na rejection, lalo na sa mga nauna niyang karelasyon na parang iniwan siya. Tapos na-realize niya kalauna na, ay, may maganda pa palang mangyayari. Kamahal-mahal pa pala ako. Ganon.
So, marami siyang na-realize. Kumbaga, trauma yung na-experience nito sa kanyang last na nakarelasyon, guys. As in, grabe siguro yung mga binitawan salita sa kanya. Sobrang sasakit. Nakaka-depress. Pwedeng ganon. Meron tayong Two of Swords. Ayan, nagkaroon pala siya, guys, ng ano, parang medyo naging suicidal, no? Nagkaroon siya ng mga suicidal thoughts. Pero, dalawang isip pa rin siya. Pinilit pa rin niya, guys, lumaban. Ayan. Bakit ba kayo naghahanap ng ganitong klase ng tao? For me, guys, no? Kung ako, hindi ako tatanggap ng ganito. Yung ganitong ka-emotional. Guys, promise. Ang hanapin nyo, guys, is someone na marunong sa hanap buhay. Oo, ito mahirap to, guys. Pag ganito may mga pinagdadaanan. Kasi una niyang aayusin muna yung emosyon niya. Okay, pero nasa inyo, pag mahal nyo, di ba, pag mahal nyo, tutulungan nyo. Tutulungan nyo na ma-overcome niya yung takot niya, ma-overcome niya yung depression niya. Di ba, may mga ganon, no? May mga ganong klase ng tao. And, ayan, nagkaroon din ako ng ganyang kaibigan. So, nangyari, nag-commit sila ng suicide. So, wala na sila. Oo. Nagano sila, guys, nagkaroon pa rin sila ng partner, pero kalaunan, hindi na rin nila na-control yung kanilang depression. Oo. So, yun. Naalala ko na naman to siya. So, ano ba yung sakit niya? PTSD ata. Something like that. Di ko alam eh. Basta, ano kasi, di ko na maalala. Ano bang naging, ano sa kanya, sa mental health niya. Ganun. Pero may karelasyon siya. Hindi siya mabuo ng partner niya. Anong nangyayari, guys? Nabubugbog niya yung partner niya. So, ikaw, hindi ko naman, guys, na nag-ano eh. Pwedeng manakit. No? Hindi ko naman nakikitang kaya kang saktan itong taong to. Pero malay niyo naman, kung may mga ganong senaryo na pala talaga siya. May history pala siya, guys, ng depression. Baka naggagamot siya. 'Di ba? So, possible. Parang narcissistic itong taong to. Tingnan natin. Meron tayong the moon. Sinungaling tong person mo. So, yun, no? Mahirap na, guys, espelengin itong taong to. Mahirap nang hulihin yung tumatakbo sa utak niya ngayon, guys, no? I think, hindi to, guys, hindi pa to ganon kalalim, no? Baka hindi pa ganon kalalim yung nararamdaman mo sa kanya, baka kaya mo pang iligtas yung sarili mo. Okay? Medyo narcissistic itong taong to. Alam mo yung parang, kagaya nga nasabi ko, guys, inuuna niya yung emosyon niya. Wala siya pakialam kung masaktan ka niya. Sinungaling siya eh, ayun, no? Pero guys, yung ugali niya, parang tahimik na, parang walang pakialam sa inyo, parang walang nararamdaman sa inyo, parang mahal mo ba ako, parang ganon, parang wala eh. Pero sige, guys, since nakita naman natin, parang wala naman kayong title, so ano pa ba in-expect natin, guys, diba? The Sun. So guys, itong The Sun, yan yung pinakamaganda sa lahat, sa tarot deck. So, yung nakikita ko dyan, parang may magandang mangyayari sa inyo. Okay, ayan o. Mag-self-love ka muna. Alam nyo ba ang sunflower? Ayan, nagkakaisa-isa yung mga yan. Kaya nga ito yung favorite flower ko. Nagkakaisa yan lalo pag walang araw. Papansin nyo guys, sila nag-share ng energy. Yan, yung mga sunflower na yan. So, humanap ka ng kasame energy mo. Yung makaka-exchange energy mo is powerful. Ngayon guys, kung itong klase ng tao na to, ang pipiliin mo sa buhay mo, masyadong emotional, ano yung ma-exchange energy mo sa kanya? So, mag-exchange lang kayo ng, kung positive ka, makukuha niya yung, kung negative nga siya at ganitong suicidal, yun ang makukuha mo sa kanya. Diba? Diba? Makukuha niya yung energy mo. So, by the way, tingnan pa natin. Meron tayong, ayan. Okay, 7 of Pentacles. Nakikita ko gusto niya i-workout, pero hindi siya ganun nag-e-effort. Parang hindi siya ganun ka-showy, guys, no? Basta hindi siya ganun nag-e-effort dyan. Medyo lang.
So, yung pag-effort na gagawin niya dyan, guys, ka-questionin mo pa. Okay? So, baka kinikilig-kilig ka dyan. Parang, oh my God, mahal niya ako, nag-effort siya. Guys, hindi pa. Yung pag-effort na ginagawa niya rito, ang nafe-feel ko, napaka-basic lang. Oo, parang napilitan pa. 'Di ba? So, ikaw baka kinikilig-kilig ka dyan, ha? Ako na nagsasabi sa inyo, guys, hindi to maganda. Hindi ko nakikitang maganda yung kahihinatnan nito. Titignan natin yung zodiac sign. Tignan pa natin additional message. Kanina po itong love reading. Oh, honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. So, meron ka palang reserva eh. Oh, i-pursue mo na lang yung isa. Baka mas okay yun. Okay, tingnan pa natin. Meron tayong let your friends, ba yan? Let your friends help you. Ask for and accept support from others. Guys, sinasabi rito na makinig ka sa mga pinagsasabi ng mga friend mo. Baka kasi makakatulong naman yun sa inyo, guys. Tapos ikaw, napapaikot na itong taong to. Bigyan mo daw ng chance yung sarili mo na ma-i-open yung puso mo sa iba. Okay? Baka hindi mo deserve to. Ikaw lang ang nag-iisip na deserve mo tong bagay na to, pero hindi. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading. Oops. Flirt. Ayan o. Okay. So, may flirting na nangyari nga. Pero guys, marami kang i-entertain. Hindi lang itong taong to. So, sa dami niyan, guys, makakapamili ka. Okay. Mag-mini-mini-mini mo ka. Mini-mini-mini mo. Who is the best? To everyone. O, diba? Makakapamili ka, marami kang choice. Marami kang option, guys. Huwag kang mag-stick lang doon. Okay? Huwag kang mag-stick lang sa ganitong klase ng tao. Tignan pa natin. Meron tayong finances and career. Ayan. So, sinasabi dito, guys, na pagyamanin mo yung sarili mo. Mag-focus ka sa pera mo. At saka sa career mo. Ang sabi dito, guys, financial issues are a factor in your love life right now. So, yun, pwedeng hindi mo rin siya nabibigyan ng pansin. Okay, hindi mo rin siya nabibigyan ng time. And same lang kayo. Like, ikaw, mataas yung ambition mo. Tapos, itong taong to, guys, parang, hindi mo siya nakikitaan na parang may pangarap eh. Di mo pa nakikita, di mo pa feel. Kung may pangarap pala talaga siya dito. Kasi dito sinasabi may pangarap siya. Pero hindi mo ma-feel. Parang may pangarap ba talaga? Parang wala naman. So, ikaw naman manguhusga dyan sa person mo. Kasi ikaw mas nakakilala dyan, guys. So, tingnan natin, guys, yung nararamdaman niya sa inyo. Okay. Okay. Ano yung nararamdaman niya sa inyo? Nararamdaman niya sa inyo? Guarded, oh. Sabi ko sa inyo, eh. Sarili niya lang yung iniisip niya, guys. Medyo guarded na tong taong to. Nagsiset siya lagi ng boundaries sa connection yung dalawa. Kumbaga, hindi siya ganun totally attached. Hindi rin siya, guys, totally nagde-detach, no? Nandun lang siya sa timbangan. Naninimbang lang siya. Okay? Kasi iniisip niya, ay, may nabe-benefits naman eh. May napapala naman ako sa taong to. So, kung bakit siya nag-stay. Pero kalaunan, guys, ayan, oh. Pipiliin niya pa rin yung sarili niyang kaligayahan. May cheating na mangyayari dyan. May nakikita kong lolokohin ka na itong taong to. Masasaktan ka nito or meron tong ibang pipiliin. Okay, so by the way, tignan pa natin. Meron tayong 6 of Wands. Kakasabi ko lang, meron siyang ibang pipiliin. And sinasabi nito, guys, getting to know each other pa lang naman siguro kayo. Kasi meron din siyang ibang i-entertain.
Tanggapin niya yung puso niya sa iba. Meron tayong 7 of Pentacles. 8 of Pentacles, sorry. Okay. So, ito kasing 8 of Pentacles, guys. Give and take to. Ang tingin kasi ng person mo sa'yo, kung hindi naman daw same energy or wala siyang mapapala, hindi siya mag-stay. Medyo, guys, hindi ako magpapaka-sugar coat dito sa reading. So, yung nakikita ko, guys, kung wala siyang mapapala, hindi siya mag-stay. Kasi tignan mo, mag-e-effort siya. Kung may mapapala siya, kung meron siyang ma-earn dun sa connection nyo. Pero kung wala, guys, nagsiset siya ng boundary dito. Magsiset ng boundary. Meron tayong The Empress. Okay. The Empress. Ito kasi, guys, money stability. Nakikita kanya na someone na stable, someone na nag-uumapaw yung kaperahan, or baka naman gawin kang sugar eme dyan, guys, no? Kung ano ka. May nakikita kasi ako dito, guys, panggagamit talaga. Kagaya na sabi ko, ma-judge mo talaga ni intention niya. And ito na nga lumalabas na. Ay, dalawa yung lumabas. Isa muna, Spirit. Ayan, Knight of Pentacles. May iba siyang nakikita na nag-offer sa'yo ng love. Nakikita kanya, nararamdaman naman niya na may ibang nagkakagusto sa inyo. And yung malinaw na pinapakita sa akin dito, parang hindi siya makikipagkompetensya doon. Kasi parang kampante itong taong to. Alam mo yun, pag nagtalo kayo, hindi siya sasagot eh. So, masyado ka na-challenge. Macha-challenge ka talaga sa kanya kasi nga, wala kang nakukuhang sagot sa kanya. So, anong nangyari, guys? Parang walang unfinished, wala pang natatapos sa inyo. Kumbaga, parang tingin mo, sinasalo niya lang yung mga sinasabi mo. So, ikaw, nangyari, guys, na-challenge ka nga. So, yung nakikita ko, nararamdaman mo dyan sa kanya. So, tingnan natin energy ni person sa'yo. Death. Ending a new beginning. Oh. Magpaparamdam to sa inyo, guys. Mag-offer ulit ng ng cup of love. Ending kasi to. So, ibig sabihin, magtatapos muna kayo. Okay? Maghihiwalay muna yung landas nyo. Pwedeng matagal-tagal tong paghihiwalay na to kung nagkaroon na, guys, ng no contact. Kung totally na let go mo na, kung totally wala ka ng pake, meron ka na ibang ina-entertain. So, yung pinapakita sa akin dyan, guys, magpaparamdam din daw siya sa'yo. Okay? Tingnan natin kung buo na ba yung sarili niya. The Sun. Oh, may napatunayan na. Sabi ko sa inyo, guys, yung The Sun, ito yung pinakamaganda sa lahat ng tarot deck. So, possible na may mapapatunayan siya sa sarili niya. Once na bumalik siya sa inyo. Yun nga lang, iniisip niya rito, pag bumalik kaya ako, tatanggapin pa kaya ako. Iniisip niya rin eh. Pwede may karelasyon na to kung sakali. Tignan pa natin. The Moon. Sisinungaling siya. Ibig sabihin, itatago niya sa inyo na meron siyang karelasyon. Pag nagparamdam siya sa inyo ulit. Itatago niya. Niya sabihin, kasi may interest pa siya sa inyo eh. May cup of love pa oh. Nagkaka-interest pa nga eh. Noong una kasi, guys, yung intention niya dito, guys, parang siguro perahan ka. Kasi nga, ang tingin niya sa'yo, si Empress. Si Empress, guys, is nag-uumapaw ang pera niyan. Okay? So, mag-e-effort siya kasi nakikita niya, may mapala siya. So, kalaunan, guys, nakikita ko na i-end to eh. And, ayun na nga, pinaplano niya rito na bumalik, pero itatago niya sa inyo na meron na siyang karelasyon that time. Pwede nagpaparamdam na ngayon. So, gagawin ka pang third party. Tignan natin. Additional message. Nararamdaman sa inyo. Meron tayong, let me go. You deserve all the good things in this world. And right now, I'm not in a space to give you the type of connection you deserve. Live your life and let me go. Okay, ayan. Tingnan pa natin. Ayun na nga, sabi niya dyan is, i-let go mo na siya. Deserve mong mahalin, deserve mo na makuha yung mga bagay na gusto mo. Sa ngayon daw, hindi niya kayang i-provide yon.
Ayan, baka may magalit na naman. Sabihin, tinatagalog English ko lang. Pinaliwanag ko lang naman, guys. So, by the way, tingnan natin. Meron tayong no one compares. No matter how many people I've met and experience I have, there's no one who compares to you. So, diba? Marami daw siya makakarelasyon after na mag-end itong connection nyo. Pero parang iba ka eh. May kakaiba sa'yo. Ayan, may unclear. Baka bigla kang ginos. Meron tayong soon. I'm going to contact you soon. Sabi ko sa inyo eh, magpaparamdam pa to eh. Okay? Tingnan pa natin. Meron tayong mother wounds. My mother is a big influence on my behavior now. As an adult, I have challenges with connecting to the divine feminine energy with me and externally. Okay. So, nakakatuwa. Ano siya guys, meron siyang hinanakit sa nanay niya. I think yun yung isa sa mga nakaka-apekto sa kanya kung ba't iba yung tingin niya sa mga babae or sa mga lalaki. Basta, ano siya guys, parang man-hater or kung babae, ano ba tawag doon? Girl-hater. Basta parang may hinanakit kasi siya, hindi naging maganda yung kabataan. Dala-dala niya yung trauma niya hanggang ngayon. So, additional message, my love for you is endless, diba? Hindi daw nawala. Hindi nawala yung pagmamahal niya sa'yo sa paglipas ng panahon. Meron tayong let's rebuild what we lost. Ayan, gusto niya ulit mabuo kung ano man yung hindi natapos sa connection yung dalawa. Kumbaga, parang dating sa kanya may unfinished business pa. So, parang sinasabi dito na, buuin natin ulit. Parang ganun lang kadali. Parang nanghingi lang ng candy sa inyo, no? So, by the way, meron tayong I'm healing to love myself again. Meron nga itong pinagdadaanan. Parang may anxiety. Hinihil niya yung sarili niya eh. Meron tayong forgive what you didn't know. You're still learning. Okay, so yun na nga. Sabi niya dyan guys, mapatawad mo man daw siya or hindi. At least, marami na siyang natutunan. Tignan natin ano yung gusto niya sabihin. Meron tayong finding out that truth crushed me. Meron tayong we need to let each other go. So, lagi niya guys sinasabi, parang kailangan niyo munang i-let go. Feeling ko, may conflict. Baka naman kasi nung nagtagpo kayo, may iba palang karelasyon. Baka naman kabit ka ha. Kaya siguro kailangan nyo munang i-let go. Pero babalik daw eh. Ano to? Okay. Meron tayong we both know I am not the one. Okay, sabi, we both know I am not the one for you. So, nakita niya kasi parang hindi siya nararapat para sa inyo. Isa yun sa mga nagiging regret, disappointment niya sa sarili niya. Parang hindi ako para sa taong to. Parang ganun. Parang nakakasira lang ako sa taong to. Parang ganun. Zodiac sign niya, Taurus, Gemini, Pisces, Aquarius, Capricorn. Meron tayong Pisces, Capricorn, Taurus, Leo, Sagittarius, and Libra energy. So, yun lang muna. Tignan natin sa energy mo. Okay. Sa energy mo. Nararamdaman mo sa taong yan. Baka wala ka ng pake dito ha. Oo, naalala mo pa rin pala. Naalala mo pa rin. Pero kasi hindi huminto yung ikot ng mundo mo eh. Hindi huminto yung buhay mo doon. Kung sa kanya iniwan, nagpatuloy kang maglakad. Okay? Kumbaga, hindi mo inalagaan yung lungkot, hindi ka nagpa-apekto. Okay? Naalala mo siya, nahirapan ka mag-let go, pero yung pinapakita kasi sa akin dito, guys, nangarap ka eh. Ayan, binago mo yung pananaw mo, binago mo yung lifestyle mo. May marami kang binago. So, I think naging motivation mo rin yung ginawa sa inyo nitong taong to. So, yun nakikita ko nararamdaman mo. Pero wala ko nakitang emotion dito. More on, naalala mo na lang siya. Okay, so, zodiac sign. Okay, meron tayong Gemini, Cancer, Aquarius, Scorpio, Pisces, and Libra. Aries, Taurus, Leo, Virgo, Sagittarius, and Capricorn energy. So, in the near future, ayan.
Face what hidden truth will set you free. So, yun. Meron nga, parang nga may unfinished business kasi bigla kang ginos eh. Even apart, my love for you stay strong. And in the ashes of truth, fresh dream are waiting to be born. Oh, kakaloka to, guys. So, hayan, guys. Ito lang naman po ang inyong daily love reading. Again, bukas ulit. God bless and love you all. Bye-bye.